Maraming salamat po, Sir Eric, sa inyong pag-iimbita po sa amin para ministeryo po sa iglesia po na pinaglilingkuran po ninyo. At kami po sa Logos SGBC sa Virgen de las Flores ay nagagalak na bumabati po sa inyo sa ika-41 anibersaryo po. So talagang ang katapatan ng Panginoon at yung kanyang kabutihan ay nakikita po namin sa inyong iglesia at sa inyo rin pong mga kapatid dito po sa SGBC. Palagi po namin kayong isinasama sa aming mga panalangin. Tayo po idadako na po sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. So makibukas po kayo sa Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30. Ang gagamitin ko pong salin ng Biblia ay Magandang Balita Biblia. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng pangangaral, kayo po ay magbukas ng puso at isip, Panginoon, ng mga taong idinako nyo po sa lugar po na ito. Kasangkapanin po ninyo ang inyong mga salita at alam ko pong ang salita ninyo ang siyang magbibigay ng pag-asa at ng katiyakan sa mga sasampalataya, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito at ikaw lamang ang tanging mabigyan namin ng kalwalhatian at kaluguran sa pag-aaral po ng inyong salita. Maraming salamat po at ibinabalik ko po ito sa inyo ng may pinakamataas na papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Come to me or come to Christ. Patapos na po ang summer. Alam ko po na ang iba ay nakapagbakasyon na kasama ang pamilya, nakapag-leave sa trabaho ng ilang araw o ilang linggo para makapag-sabbatical or vacation leave. Alam kong ang saya ng mga panahon na iyon na makapaglaan ng araw para makapag-relax. Hindi ma-stress o hindi mapagalitan ng ilang araw ng amo. Kaya lang po, sandali lang po iyon. After na matapos ang araw ng bakasyon, balik na naman sa normal na buhay. Pagod sa trabaho, stress sa trabaho, at sama ng loob sa boss. Sa ating pong tema na pinag-uusapan sa conference po na ito ay tungkol sa paglapit kay Kristo. Ang sitwasyon po ng mga tao sa panahon na ito ay hindi lang pagod gaya ng nai-experience mo sa araw-araw na gawain, sa iyong trabaho. Ito ay pagod sa kanilang spiritual na kondisyon. Ito ay pagod sa kanilang spiritual na kalagayan. Sobra silang nakapokus sa mga gawain na hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Kaya nasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Bakit ba nasabi ni Jesus ang salitang lumapit kayo sa akin? Ano yung pinararating niyang mensahe sa mga tao? Una, kay Jesus nanggagaling ang kapahingahan.
Sabi sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano ba yung nakita ni Jesus sa mga tao sa panahong ito? Bakit niya iniimbitahan na lumapit sila sa Kanya? Para bigyan niya ng kapahingahan o para mabigyan sila ng kapahingahan. Nakita ni Jesus ang mga tao sa kanilang kalagayan na nahihirapan na sa kanilang mga buhay, alipin ng iba't ibang uri o sarit-saring karamdaman. Kaya si Jesus ay nagpamalas ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga miracles o mga himala. Nakita niya kung gaano ang pagnanais ng tao na makawala sa kanilang kahirapan at sa sobrang kapaguran sa kanilang mabigat na suliranin sa buhay. Palagay ko po, bawat isa sa atin nakaka-experience nito. At meron dito, palagay ko, ay ganito rin ang kanyang nararanasan gaya ng mga taong umaasa sa tulong ng ating Panginoon. Ganun pa man, ginawa pa rin ni Jesus ang mga himala. Pero alam nyo, kahit gumawa ng napakaraming mga mirakulo at makapangyarihang gawain ng Panginoon, ang mga tao sa panahong ito ay natagpuan ni Jesus na hindi pa rin nagsisisi. Matthew chapter 11, verse 20. Sabi dito, nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ng mga bayan na pinagagagawa niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan sapagkat hindi sila nangagsisi. O mga kapatid, napakalungkot po niyon para kay Jesus, para kay Kristo. Yun po bang hinandugan na ng pangangailangan ng tao, pero hindi pa rin po nila nakita yung ginawa na iyon bilang palatandaan ng pagiging Mesaya, tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Nalungkot ang Panginoong Hesukristo. Kasi ang gusto lang ng mga tao kay Jesus ay ang mga himala niya sa kanilang mga karamdaman. Pero ayaw ng mga taong ito na maging tagapagligtas nila si Jesus. O mga kapatid, marami pa rin na gaya ng mga tao na ito sa panahon natin ngayon. Ang gusto lang ay pagpapala, pero ayaw kay Kristo. Ang imbitasyon ni Jesus ay mayroong dalawang klaseng benefits sa atin kung ito ay ating pauunlakan. Una, yung pag-asa sa problema. Kasi sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Nagbibigay si Jesus Christ sa mga tao ng pag-asa sa kanilang mga suliranin at problema. The invitation of Christ is hope of our problems. Nakita ni Jesus ang malalang problema ng mga tao sa kalusugan at sa kahirapan. Karamihan o karaniwan sa mga tao ay nakapokus po rito sa mga problemang ito. Palagay ko, baka ikaw ay isa rin doon na nakapokus sa problema na pinagdadaanan mo. Hindi ko man alam kung ano yon, kung health man yon o financial na problema yon. Maaari, naghahanap ka ng relief para doon. Kaya si Jesus Christ ay naghimala sa mga tao para magdala ng pag-asa sa mga pinapahirapan ng iba't ibang klase ng problema. Marcos chapter 1 verse 32 and 24. Sabi dito, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. 33,
Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Siguro nung time na to, yung bahay ni Peter, kasi yung context po nito, si Jesus Christ ay nasa bahay ni Peter para pagalingin yung biyanan niya na mayroon pong karamdaman. And kinabukasan, nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay nandun, nagpuntahan ng mga tao at sabi sa talata, nagkatipon sa harap ng bahay na yon. Sa ibang salin, nadagsa o puno ng tao yung bahay na yon. Kita nyo po yung gaano ka-helplessness ang tao sa kanilang condition, sa kanilang physical na kalagayan, sa kanilang suliranin, sa kanilang mga problema, sa kanilang kalusugan. Nabasa natin sa talata yung pagiging mahabagi ng Diyos. Amen? Mahabagi ng Diyos. Hindi po yan nawawala sa magandang katangian ng ating Panginoong Diyos. Sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Binigyan sila ng pag-asa sa kanilang problema. Kaya meron tayong pag-asa. Kung ano man yung ating mga suliranin o pinagdadaanan, may pag-asa tayo dahil alam ng Panginoon ni Kristo ang ating kalagayan. Marahil po, mayroon dito na nagsasuffer sa kanyang kalusugan. Mayroong may problema financially. May family problem. Ngunit alam nyo, may nakita si Jesus ng higit doon na problema na kailangan ng tao na dapat masolusyonan ng Panginoon. Yung pangalawa, solusyon sa problema. Our problem is not our physical, but spiritual. Christ gave solution. Sabi ni Christ sa English, I will give you rest. Peace. Para sa akin, itong peace na ito ay eternal. Itong peace na ito ay itong rest na ito na nagdudulot ng peace ay galing kay Kristo o kay Kristo mismo nanggaling. Ang isa sa malapit na relasyon ng kapahingahan ay kapayapaan. Ito po yung tinanggihan ng mga tao kay Jesus. Gusto nila yung temporal na peace. Temporal na rest. Ayaw nila ng eternal rest. Gusto lang nila yung mga miracles ni Jesus. Pero ayaw ng kaligtasan kay Jesus. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 11 verse 21 and 22 kung paano itinuring ng Panginoon ang mga tao sa Israel. Sabi niya, kawawa kayo mga taga-Khorazin. Kawawa kayo mga taga-Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. 22, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahabagan pa ng mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ang mga taga-Khorazin at Bethsaida, kaya ganito yung pagkakadeliver ng message ni Christ sa mga tao dito, kasi hindi sila nanampalataya kay Jesus. At sila ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan, kahit na nakita na nila yung mga palatandaan, yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo na mga miracles sa kanila,
naging matigas pa rin ang kanilang puso sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpapakita po iyon ng pagiging tunay na lubos na makasalanan. Kinukumpara sila ni Jesus sa mga taga Tiro at Sidon. Ang Tiro at Sidon ay mga mapagmataas dahil kilala sila sa kahusayan pagdating sa kalakalan. At kilala rin ang mga taong ito sa lumang tipan sa Tiro at Sidon na maraming mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Hate na hate pa naman yun ng God. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kaya sila nagmalaki at nagmataas. Sabi nga ni Jesus, mas mabuti pa nga raw yung mga taga-Tiro at Sidon. At kung doon daw siya naghimala, sabi ni Jesus, matagal na daw na nakapagsisi ang mga taga roon. Sipin niyo po, yung compassion ni Jesus sa mga taga-Bethsaida at Corazin ay naging kalungkutan sa kanya dahil sa hindi nila pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya doon ay itinuring ni Jesus sila na wala ng pag-asa. Isipin niyo po mga kapatid, kung ang puso mo ay sobrang tigas sa Panginoon, ayaw mo pa rin magpakumbaba, ayaw mo pa rin isuko ang iyong buhay, ang iyong puso sa Panginoon. Mga kapatid, ganito inuuri ng ating Panginoon ang kondisyon ng puso na nagmamatigas sa Kanya, na tila baga na wala ng pag-asa. Na-experience kong sabihan ako ng tatay ko, wala ng pag-asa yang magbago, matigas ang ulo, walang yang anak, wala ng pag-asa. Hindi ko po makalimutan yon. Habang sinusuntok po ako, dahil umuwi ako ng madaling araw, sakit ako ng ulo ng magulang ko at kaharap ang nanay ko. Alam niyo po, ang tatay ko rin ang nagulat dahil ako na yung pinakamabait na anak. Bakit po? Kasi hindi siya sanay na ako po'y naglilingkod sa Panginoon sa simbahan. Hindi siya sanay na nangangaral ako ng salita ng Diyos. At bago pa po siya mamatay, ay nadala namin siya sa gawain ng Panginoon. Yun ang magandang balita. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag kang mamatay na matigas ang puso mo at tiyak wala ka ng magiging pag-asa. Pangalawa, sa Kanya matatagpuan ang kapahingahan. Sabi sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maapmo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So yung talatang ito ay paghimok ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao na makatitiyak sila na sila'y bibigyan o makakatagpo ng kapahingahan sa ating Panginoong Hesukristo kapag sila ay lumapit sa Kanya. Tiyak po yun, ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. So paano natin matitiyak na matatagpuan nga natin ang kapahingahang ito kay Kristo? Una, kapag tayo ay sumama sa Kanya. Sabi ni Christ, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo mga kapatid, sabi ng mga ngaral chapter 4 verse 9 hanggang 10, mas mainam pa daw o mas mabuti daw ang dalawa kaysa sa isa. Kapag daw nabuwal ang isa, may magtatayo sa kanya. Pero kung siya ay nag-iisa, walang magtatayo sa kanya. So ang sabi ni Kristo, take my yoke. Isang bagay na nagdurugtong at nag-uugnay sa dalawa. Lalo na gaya ng pamatok na inilagay sa mga baka o kalabaw para magkasamang humila. Hinalintulad po ni Jesus ang tao sa kalabaw na hindi makakaya ang isang
ng isang kalabaw na hilahin ng pamatok, kailangan niya ng kasama. Kasi po ang custom sa Israel, ang pagpasa ng pamatok ay hindi kaya ng isa. Hindi gaya sa atin. Kayang hilahin ng isang kalabaw, ang isang kariton na may kargang 50 nakaba na palay. Kaya po ng isang kalabaw yon. Pero sa Israel, ang paghila ng pamatok ay mabigat para sa isang kalabaw. Kailangan ay 2 para hindi mapagod ang isa. Parang pinupunto ni Jesus, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ako. Dahil hindi kaya ng sino man sa atin na dalhin natin yung pamatok ni Kristo. Yung pangalawa, para matiyak natin na matatagpuan natin ang kapahingahan kay Kristo kapag tayo ay mag-aaral sa Kanya. Sabi po dito, at matuto kayo sa akin. Mga kapatid, hindi lang po natatapos na kasama natin si Jesus. Ito po ay tuloy-tuloy na pagsama sa pag-aaral kay Kristo para matuto tayo. Kailangan natin na magpa-disciple sa mga disciple din ni Kristo. Ibig sabihin lang nito, sa mga bago na nakadalo po dito sa gawain na ito, hindi po magtatapos ang pag-aaral sa komprehensyang ito. Kung nais mong matagpuan ang pahingahan kay Jesus, magpatuloy ka. Sabi ni Christ learn from me. So ganun din sa mga mananampalatayang hindi pa nagtatapos, hindi natatapos ang matuto. After mong marakaranas ng kaligtasan sa Panginoon, magpapatuloy ka sa iyong pag-aaral sa salita ng Diyos para lumago at maging matibay sa iyong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tuloy-tuloy po. Hindi lang po ang end ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay bukas. Balik po kayo sa Sunday dito. Magpa-disciple po kayo. Pangatlo, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Sabi dito, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Alam ninyo, ito yung pinapaunawa ni Jesus sa mga tao sa panahon na ito. Dahil sa sobrang nakatali sila at alipin sila sa mga obligasyon o tungkulin sa batas ni Moises, hindi na nila napapansin na nagiging moralistic na sila. Hindi nila nakikita yung grasya ng Diyos sa kautusan. Naawa si Kristo sa kanila. Nahabag ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Kaya nasabi ni Kristo, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Mabait si Jesus. Mahabagin si Jesus. Hindi kanya hayaan na mapagod sa pagsunod mo sa Kanya, lalo na sa iyong spiritual na kalagayan. Alam ni Jesus na napapagod at napibigatan na ang mga tao sa pagsunod sa mga obligasyon sa batas. Hindi nila matagpuan doon ang kapahingahan dahil sa sobrang nahihirapan ang tao sa pagsunod doon. Maaari po, mga kapatid, mayroon dito na nakatuon sa mga obligasyon niya sa maraming bagay. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa trabaho, sa ministry, sa pagiging member ng church, o kaya sa paniniwalang matatagpuan niya ang kaginhawahan kapag lagi siyang nasa simbahan. Mga kapatid, hindi po ako laban sa mga nasa simbahan lagi. Nagagalak pa nga po tayo pagka ganon. Pero, kung hindi si Kristo ang rason sa mga iyon, mapapagod ka. Mayroon po kasi na kaya nasa simbahan dahil sa pakinabang. Punta ako sa SGBC, baka mapansin ako ni Pastor Eric. O meron namang nananatili sa simbahan dahil sa mga tao. Member ng family, may kaibigan, pero hindi seryoso sa pagkakatuto sa ating Panginoon. Ito ay pagbibigay ng paalala. Kapag ganyan po ang tao na nasa simbahan, ang mararanasan niya
ay patuloy na pagod, hindi lang sa kanyang physical, maging sa kanyang spiritual. Alam niyo mga kapatid, di ba ang saya kapag ka nasa rest day ka? Kahit temporal lang po yun. Paano pa kaya kung ito po ay eternal? At hindi lahat, mga kapatid, tandaan nyo, ay nakakatagpo ng eternal rest. Ang iba, eternal punishment in hell. Yan po ang pinaalala ni Jesus bago niya sabihin, "Come to me." Sa verse 23 and 24, pinaalala ni Jesus sa mga taga-Capernaum ang nangyari sa Sodoma. Verse 23 and 24 ng Matthew chapter 11, sabi dito, "At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon." 24, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom." Kung paano dito pinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang lugar na atin din pong palaging naiisip kapag ka mayroon pong judgment ang ating Panginoon, ang Sodoma. Pero ang Capernaum na pinagministeryohan ng Panginoon, pinakitaan niya ng mga maraming mga miracles, ay sinabihan niya na mas higit pa yung mararanasan nila sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tanong ko po, natagpuan na po ba natin ang kapahingahan kay Kristo? Natagpuan mo na ba ang kapahingahan mo kay Kristo? At ang pangatlo at ang panghuli, sa Kanya mararanasan ang kapahingahan. Verse 30, "Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, pinapaunawa ni Jesus sa mga tao sa panahong ito ang pagkakaiba ng kautusan at ng biyaya o ng law at ng grace. Ang law ay ang pagsunod sa kautusan ni Moises ng mga Hudyo para sa kaligtasan ay nakapagdudulot ng kapaguran nila. Hindi nila maranasan ang kaginawaan dito. Ito po ay tuloy-tuloy na pagpasan sa kautusan. Ang law ay mabuti dahil tinuturo nito ang kasalanan, pero hindi nito kayang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang grace ay biyaya. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Ibig sabihin, ito ay kaloob ng Diyos. Ibinigay sa iyo kahit hindi karapat-dapat sa iyo. Sukdulan o sobra ang biyaya ng Diyos sa atin. Mayaman. Sabi ni Jesus, "Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok." Madali dahil siya ang kasama mo. Madali kasi siya yung nagtuturo sa iyo. Madali kasi siya ang gumawa. Siya ang gagawa. Hindi ang kautusan at hindi rin tayo. At ginawa na nga iyon ng Panginoong Hesukristo nang siya ay mamatay sa krus para tubusin tayo sama sa ating mga kasalanan. Sinigurado niya yan nang siya ay inilibing at muling nabuhay. Ginawa niya yan hindi para sa karamdaman mo o pagkalubog mo sa maraming pagkakautang. Ginawa niya yan dahil tayo ay makasalanan. Ginawa niya yan dahil sa kasalanan. Kung iisipin ng bawat isa sa atin, kay Jesus, easy lang ang isave ka. Napaka-easy ang kapahingahan sa Kanya. Kaya lang, ito ay nagiging mahirap sa atin dahil sa religion, belief, and practice. Liban na sila ay ilapit ng Ama kay Jesus, lalapit sila kay Jesus. John chapter 6 verse
65. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Bakit ba nasabi ni Jesus yun? Ang context po nito, kaya niya sinabi, dahil kahit nagpakita na siya ng mga katibayan sa kanyang pagiging tagapagligtas, hindi pa rin sila naniwala kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, liban na lang kung sila ay ilalapit ng Ama sa Kanya. Naniniwala ako, kaya ka nandito, kaya ako nangangaral sa inyo, o bakit may Bible conference ngayon, dahil ito ang kalooban ng Ama, na ikaw ay makarinig ng mensahe ng salita ng Diyos, na ikaw ay ilapit ng Ama kay Kristo para maranasan mo ang kapahingahan na nais mong maranasan ngayon. Sabi pa ni Jesus, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Nakita niyo po ang offer ni Jesus sa talata? Hindi niya sinabi dito na kaya niyang lutasin ang problema natin. Ang sabi niya, magaan ang ibibigay niyang pasanin sa mga lalapit sa Kanya. Ibig sabihin, anuman ang mga dalahin natin na mabibigat sa buhay natin, kaya nating dalhin. Hindi tayo mauuwi sa depression, anxiety, o suicide. Mga kapatid, kami po ay nasa ministry ng campus, sa school ministry. Ilang mga balita o kakilala na rin na nasaksihan kami na wala sa edad ang pagpapakamatay. Grade 6 student nagpakamatay dahil sa depression. Isipin niyo po, kabata. BSU Malolos, meron pong estudyante na tumalon sa 3rd floor. Dahil sa problema sa pamilya, sumabay pa ang kasintahan. At ang malungkot, kailangan ng counseling, ang katwiran ng professor, matatapos din yan. Ano ang ginawa? Gusto na nga talagang tapusin ang buhay. Tumalon po ng 3rd floor hanggang bumaksak sa ground. Mga kapatid, sabi ni Kristo, magiging magaan sa atin ang pasaning ibibigay niya dahil kasama natin siya. Dahil patuloy niya tayong tuturuan. Anong klaseng pamatok ang meron kang pasan ngayon? Ang encouragement ko po sa inyo, lapit po kayo kay Jesus. Come to Christ. Gaya ng sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Lapit po kayo kay Kristo. Isurrender niyo po kay Jesus yung pride niyo. Sabihin niyo po sa Kanya na hindi niyo na po kaya. Huwag mong piliting kayanin. Kailangan mo ang Panginoon ngayon. Si Jesus po ang nangako sa mga ibinigay sa Kanyang Ama. John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Napakagandang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka mapapahiya kung ikaw ay lalapit kay Kristo ngayon. Mga kapatid, ngayon po, nalaman natin, kay Jesus pala, manggagaling ang kapahingahan. Kay Jesus lang pala, matatagpuan ang kapahingahan. At kay Jesus lang pala, mararanasan ang kapahingahan. Lalapit ka po ba kay Jesus para sa kapahingahan ito? I pray na wag ho sanang mag-end ang conference na ito na hindi ka lumapit kay Kristo. Tayo po'y manalangin.